buuin po natin yung pangalan natin. So, welcome po sa ating church. Sabay-sabay. Jesus, Our Abundant Life Church. Of course, dito po sa ating church, mga kapatid, ang ipinapangaral lamang po natin ay yung Ebanghelyo ni Kristo. Ano yung Ebanghelyo ni Kristo? Yung mabuting balita po ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Wala na idadagdag. Wala na pong iaambag. Pag nag-aambag ka pa, nakaka-pressure yan, nakakapagod yan. Tinapos na pong lahat ni Jesus. Kaya naman yung mensahe natin, pagka pinapangaral natin, pag naririnig po natin, yung mga hindi ligtas na haliligtas. At yung mga ligtas na lumalakas. Taas nga po kami mga kapatid na mga ligtas na. O yan, pag narinig po natin mga kapatid mensahe ng biyaya, lumalakas po tayo, lumalalim po tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Again, para po sa mga makakapanood ng upload ng video message na ito man po sa YouTube o sa Facebook, makikiusap po kami dito sa Jesus Our Abundant Life Church. Paki-like po, paki-share para po mas marami po ang maligtas, mas marami po ang mapatatag, mas marami po mga kapatid ang lumakas. Tapusin na po natin ngayon mga kapatid at i-summarize ang ating seryeng Go and Tell. Actually, parang ang bilis lang lumipas nung 9 weeks. Ano po mga pastor? 9 weeks, natapos na ho natin. Tatapusin po natin ngayon, Go and Tell, Reaching the Lost Within One's Own Sphere of Influence. Pag-usapan po natin ngayon ang isang mensaheng pinamagatan po nating The Romans Road to Salvation. Yung Romans po dyan mga kapatid, yan po yung aklat ng Romans. Mamaya, titignan po natin, ba't ganyan ang title natin? The Romans Road to Salvation. Pero, mamaya po yun, mag-summarize po muna tayo. Para sa utak natin, sa puso natin, talaga namang intinding-intindi na natin, unawang-unawa natin mga kapatid, yung series natin na Go and Tell. Ready na ho kayo sa summary mga kapatid? Okay. To summarize our series, let us address Roman numeral number 1. Our motivation. Ano ba Tagalog ng motivation? Motivasyon. Kung paano ang Tagalog ng congregation ay kongregasyon. Ano? Kung paano ang Tagalog ng limitation ay limitasyon. Ano motivation? Mahirap mag-motivate mga kapatid ng sarili. Mahirap mahirap na ikaw ay gumising ng maaga para tumakbo. Kaya po ni Brother Jamin kung wala kang motivation. Mahirap mag-jeta pag wala kang motivation. No? Mahirap manligaw ng kung kani-kanino pag wala kang motivation. Mahalaga po ang motivation. In fact, mahirap mag-church kapag wala kang motivation. So, ganun din po, sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo, mahirap pong mag-share ng gospel pag wala ka namang motivation. So, pag-aralan po natin, i-summarize po natin, ano ang nag-uudyok sa atin mga kapatid? Sa atin ang mga tunay na anak ng Diyos. Sa atin ang mga talagang Kristiyano. Sa atin ang mga totoong mananampalataya. Napansin niyo mga kapatid yung adjective pinagdadagdag ko? Yung anak ng Diyos, hindi lang po basta anak ng Diyos. Siya po ay tunay na anak ng Diyos. Yung Kristiyano, hindi lang basta Kristiyano, siya po ay talagang Kristiyano. Yung mananampalataya, hindi lang basta mananampalataya, siya po ay totoong mananampalataya. So if you are a true child of God, ano nagmo-motivate sa iyo kapatid upang mag-akay kay Kristo ng mga hindi paligtas? Lalo na ang mga nasa ating sphere of influence, which is yun po yung ating naging series. Ano po? Nagmumula po ang motivation natin sa tatlong hindi pwedeng balewalaing katotohanan. Ano-ano po itong mga katotohanan ito na hindi mo pwedeng isang tabi, hindi mo pwedeng deadmahin, hindi mo pwedeng baliwalain. Letter A, the commission to go. The commission to go. Itong first motivation natin ba tayo nag-share? Ano po? Natutunan na po natin mga kapatid na nang likhain ng Diyos ang tao, pinagpala niya po ang mga ito. At inatasan niya yung mag-asawang Adan at Eva mga kapatid na magpakarami. Genesis chapter 1 verse 28. Ano lang nangyari? Nung inatasan po sila ni Lord na magpakarami, sumuway naman sila kay God. At sa pagsuway po nila sa Panginoon, ano nangyari? Pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya po, sa halip na ang dumami ay yung mga nagpapasakop sa Diyos, ang dumami po dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva ay yung mga rebelde sa Diyos.
Sapagkat naipasa po mga kapatid, yung kasalanan at ang kamatayan sa sanlibutan. Romans chapter 5, verse 12. Kaya naman, kinumisyon po ni Kristo ang kanyang mga alagad noon at tayo po ngayon na magbahagi po ng mabuting balita. Upang yung mga naging rebelde dahil sa kasalanan ni Adan, ay maging alagad naman ngayon ni Kristo. Naintindihan po natin yung daloy? Dumami po kasi rebelde. Ang dumami mga makasalanan. Kaya ngayon, sabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations. Ito po yung utos niya sa Matthew chapter 28. Basahin po natin. Verses 19 to 20. Sabi doon, kaya't sa paghayo ninyo, sabihin nga natin, sa paghayo ninyo, ipinapalagay ba ng talata, kapatid, na tayo ay sadyang humahayo? Amen, mga kapatid? Hindi sinasabi na, kaya't humayo kayo as if hindi ka pa kasi humahayo, kaya inuutusan kang humayo. Pero dito sinasabi ng talata, kaya naman sa paghayo ninyo, ibig sabihin, sinasabi ng verse na sadyang humahayo ka na bilang anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? Parang ganito, pupunta ako sa palengke. Sa pagpunta ko sa palengke, ibig sabihin, sadya naman talagang pupunta na ako sa palengke. Sa pagpunta ko sa palengke, dadaan ako sa inyo. Parang ganun din po ito, sabi dito, sa paghayo ninyo, o habang humahayo na po tayo, ano gagawin natin? Gawin ninyong alagad ang... Ilan daw ho? Makiaral po kayo sa akin. Ilan? Lahat. Sino yung lahat? Yung mga rebelde. Yung lahat ay yung mga naging makasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva, which is yung mga taong wala pa sa pagpapasakop ni Kristo. At ang lahat ng ito, nasa bansa. Napag-aralan ako natin yung hindi ho yan yung bansa lang na Iran, na Israel, na Bahrain. Pag pinapag-pray po ba natin ang Middle East, mga kapatid? Salamat po sa apat. Pag-pray po natin, mga kapatid. Bakit po? Kasi nagkakatigmaan po sila doon. Tsaka baka may kilala tayo, kaibigan, nandun po sila, kinakabahan po sila. Hindi po tayo kinakabahan dito. Dahil malayo. Pero doon po, let us pray for them. Amen, mga kapatid. Yung mga kapatid natin na nandoon. Hindi lamang po yan yung mga bansa. Ang pinag-aralan po natin bansa is ethnos. Ibig sabihin, people groups. Mga grupo-grupo ng tao. Yun daw po ang gawin nating alagad. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Now, nagre-review lamang po tayo, mga kapatid. Tandaan natin na tayo po, mga kapatid, sa pagsama sa atin ni Jesus, sa pagbabahagi po natin ng mabuting balita na tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay, at maging yung pag-aakay po natin ng mga nasa sphere of influence natin, yung po mga pagsama sa atin ni Jesus, number one, mga kapatid, review po ito, it is certain. It is certain. Sasamahan talaga tayo ni Jesus. Bakit? Sinabi niya kasi, surely. Hindi niya sinabing, hindi ako, may doubt ako eh. Hindi sinabi ni Jesus nun. Sabi niya, surely I will be with you. Hindi lamang po yun. Number two, mga kapatid, ito ay constant. Pag nag-share tayo ng gospel, mga kapatid, nagbabahagi tayo ng mabuting balita, pag sinamahan tayo ni Jesus, hindi lang po yun certain, it is constant. Bakit? Sabi niya kasi, I am with you, what? Always. Hindi sinabing, I am with you every other day, I am with you weekly. I am with you monthly. No, sabi ni Jesus, I am with you always. Anong Tagalog ng always? Always, always. Palagi. Lagi. Meron bang oras, kapatid, na hindi mo kasama si Jesus? Wala. Kasama ka niya lagi. Kasama mo siya palagi. Pangatlo, ang pagsama sa atin ni Jesus habang nag-share tayo ng gospel ay hindi lamang po certain, hindi lamang po constant. Ito po ay continuous. Bakit? Sabi niya kasi dun sa verse, to the very end of the age. Magkatapos-tapusan na. Kahit umabot dito yung missile ng Iran, o umabot dito yung missile ng China, tinitira nila ang Taiwan, umabot sa Pilipinas yung missile nila, at nagkatapos-tapusan na, sabi ni Jesus, kasama mo ako. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah.
Praise God! Ano ho? Kasama po natin si Lord sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Kaya naman, tingnan nga po natin tong poster na ito. Yan. Taas po kami ng mga new attendees. Tatlo lang. Hindi pa, yung mga hindi pa ho member ng church na ito, dumadalo ka pa lang sa church na ito, taas po ang kamay. New attendee ka. Sige po. Yan. Oh. Praise God. Oh. For new attendees, you are invited to study with us. Nang ano po pag-aaral natin? Biyayang kaligtasan. Ano po yung biyayang kaligtasan? Ito po yung tungkol sa ating kaligtasan. Para walang malabo sa salvation mo. Mga kapatid, napansin niyo po ba na 2 weeks na po akong nagpo-post ng articles tungkol po sa assurance of salvation. Puro po kaligtasan yun. Para walang malabo sa atin pagdating sa kaligtasan. Ang tanong na lang po ay kung binabasa po natin. Ang tanong na lang po ay kung binubuklat po natin yung mga talata. Biyayang kaligtasan, pag-aralan mo natin. Biyayang kalakasan. Ano po yung biyayang kalakasan? Pag na-born again ka na, at alam mo na, no, kung paano ka naligtas, abay pag-usapan naman natin kung paano mo ipapamuhay yung buhay Kristiyano. Yan ang biyayang kalakasan. Pag-aralan din ho natin, spiritual formation seminar. Ano po yun? Ano yung pinananampalataya na natin mga Kristiyano? Naniniwala po ba tayo that Jesus is just a man? Or that Jesus is God who became man? Yun doktrina. Ano po yung pinananampalataya na natin para maging matibay po tayo? Tapos, membership covenant. Ano po yung membership covenant? Kung dumadalo ka na rin lang dito at matagal ka nang dumadalo, ikaw ay buwan na, 2 buwan na, 3 buwan na, no? Maganda gawin na nating formal. Ibig sabihin, iniibig mo ang church na ito kung paano iniibig ka rin naman ng church na ito. So, magpakasal tayo. Ibig sabihin, maging miyembro ka na ng church na ito. Para maliwanag na, saan ka ba nag-church? Sa Jesus Our Abundant Life Church. Ano ibig sabihin ng Jesus Our Abundant, pag nag-church ka sa Jesus Our Abundant Life Church? Doon talaga ako committed. Hindi ako patalon-talon. Hindi ako nag-a-attend sa iba pa. Doon na talaga. Bakit? Kasi naiintindihan ko na yung doktrina, naiintindihan ko na yung aral, naiintindihan ko yung finished work ni Jesus. I am blessed by the way the church is being led or being paano pinapatakbo yung mga pamaraan inside the church. Pagka ganun po, hindi magsama na po tayo. Sabi mo sa katabi mo, hanggang dumating si Jesus. Amen mga kapatid? So, ito po mga kapatid, hindi sa pilitan. Kaya nga sabi po doon, no, you are invited. Can you say no to an invitation? Yes. Can you also say yes to an invitation? Yes. So, bahala ka. Iniiwan lang po namin sa inyo, kung sa basketball, nag-dribble ako, pinasa ko lang sa iyo yung bola, bahala ka kung anong gusto mong gawin sa bola. Kung i-dribble mo o itatabi mo, sabi mo, hindi, mananatili lang po ako tagadalo. Kasi parang okay lang sa akin yon. No problem mga kapatid. Pero kung sasama ka, 5 Sundays of May mga kapatid, nandun kasi yung 5 Sundays, nasa May, after the worship celebration, at ito pong pinakamahalagang announcement sa lahat, sa poster, free lunch. Ayan. Ano po? Biyaya po yun mga kapatid. Hindi na ho kayo maglalas. Hindi po kayo uuwi. Dito na po tayo pagkatapos po ng pananambahan. Invited po kayo. Bakit mga kapatid? Kasi nga po, ang mission statement po natin is by God's grace to bring people to Jesus Christ. Tapos pag nadala mo na siya kay Jesus Christ, susunod, and to the fellowship of believers. Hindi po sapat mga kapatid na naakay mo na siya kay Kristo, napakahalaga. Pagkatapos mo siyang maakay kay Kristo, di akayin mo siya sa pagkakapatiran. Dahil nung siya ay tumanggap na kay Kristo, naging tatay niya na ang Diyos, naging anak na siya ng Diyos. So therefore, marami siyang kapatid. Ipakilala mo sa kapatid. Sino ang kapatid? Tayo po. To the fellowship of believers. Involve them in biblical instruction. Kaya tayo nagtuturuan every Sunday, kaya po tayo may mga cells. Kaya nga po yung mga bago dito, kung bago po kayo, please, maghanap po kayo ng cell. Ibig sabihin mga kapatid, maghanap po kayo ng inyong small group kung saan pwede po kayong makapagpalakasan. Kung saan pwede rin kayong mapalakas. Ay, pastor, kaya ako umaattend dito sa church na to kasi gusto kong maglingkod. Pag-uusapan natin yung paglilingkod. Sa banda-bandar yan. Sabi mo sa katabi mo, sa banda-bandar yan.
Hindi muna yung paglilingkod. Bakit? Kasi meron tatlong H. The head, the heart, the hands. Ano yung head? Aba, edi dyan yung renewing of the mind. Yung heart, pagka na-renew yung mind, susunod na po yung emotion. Tapos saka pa lang yung hands. Hands, symbol ng ano? Pagsiserve. Huwag natin babalik na rin. Hindi po yung hand muna, bagong attend ako dyan, pero gusto ko nang mag-serve kagad eh. Hindi muna. So dito muna tayo, mag-renew muna tayo ng isip. Paano tayo magre-renew ng isip? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos every Sunday. Paano tayo nagre-renew ng isip? Pagka dumadalo po tayo sa cell. Paano po tayo nagre-renew ng isip? Pagka dumadalo po tayo mga kapatid doon sa mga ipinang-aanyaya ng church. So that your mind will be renewed and then your emotions mga kapatid will follow your mind kasi yung mind naman ang boss ng emotion. Tapos saka na lang po pagkatapos, pag nakakadalo ka na, o di nakakaupo ka na, naiintindihan mo na yung finished work ni Jesus, naiintindihan mo na yung gospel of grace, then let us serve. Sabi mo sa katabi mo, walang problema sa pagsiserve. Susunod po yan mga kapatid. Amen mga kapatid? So, ano po yung first motivation natin? Invited po namin kayo sa May, pag-pray nyo na po. Ano yung first motivation natin mga kapatid? Letter A, the commission to go. Inuutusan po tayo ng Diyos to go. Letter B, second motivation natin, the compassion of God. No po? Si Jesus po mismo, kinilos po siya ng kanyang compassion for the multitudes who were lost. Ano sabi ng Matthew 9:36? When si Jesus, saw the throngs, yung mga tao, He was moved with pity and sympathy for them. Because they were bewildered. Ano po ibig sabihin ng bewildered? Harassed and distressed and dejected and helpless. Like sheep without a shepherd. No? So pansinin po natin, imagine natin mga kapatid ngayon, yung mga kakilala natin na nandun sa ating sphere of influence. Sino po itong mga kakilala natin ito na nandun sa umiikot, umiinog lang dun sa ating buhay? Yung mga kapamilya po natin. Yung mga kamag-anak natin. Yun po ating mga kaklase kung nag-aaral ka. Yung ating mga katrabaho, kung nagtatrabaho po tayo. Yung ating pong mga kakilala, kaibigan, nandyan lang sila. And sabi po ng verse mga kapatid, kung walang shepherd, ang sheep po magugulumihanan. Eh di ho ba't mga kapatid, ganun po, ganito yung mga taong walang kaligtasan ngayon? Sila po ay naguguluhan, sila po ay nalilito, sila po ay naliligalig, sila po ay namimighati, sila po ay nanlulumo, sila po ay namamanglaw, sila po ay nalulungkot, nalulumbay, sila po ay walang kayang gawin, sila po ay kaawa-awa. Bakit? Sapagkat wala po silang Kristo sa puso. Hindi pa po sila ligtas. Kaya pag dumaan po sila sa problema, ang titignan po nilang kalakasan nila, yung anak nila, alam mo, sa anak ko na lang ako humuhugot ng lakas. Sino ba mas malakas? Ikaw yung anak mo, na baby. Ikaw, ba't sa kanya pa humuhugot ng lakas? Sabi ni Jesus, utoy, narito ako. Hindi mo lang ako paghuhugutan ng lakas, bibigyan kita ng lakas. Amen mga kapatid? Kaya nga po, kailangan nila si Jesus. Sino po yung shepherd nila? Sino po yung shepherd natin na pwede nating ipakilala sa kanila at dapat nating ipakilala sa kanila? Si Jesus. Ang good news mga kapatid, hindi po sinolo lang ni Jesus yung compassion. Nung sumampalataya na po tayo kay Jesus, ibinigay niya na rin po niya sa atin yung damdamin na iyon. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, but we have the mind of Christ. Hawakan nga po natin yung ating puso. Sabihin natin, I have the mind of Christ. Ano ba ibig sabihin nun? And I hold the thoughts, the feelings, and the purposes of His heart. Amen? Ano yung thoughts, feelings, and purposes ni Jesus para sa lost? Iligtas po sila. Nung sumampalataya na po tayo kay Kristo, nakatira na sa atin si Jesus. Therefore, nararamdaman na rin po natin ito. We now hold the thoughts, the feelings, and the purposes of the heart of Jesus. Ano yung motivations natin mga kapatid? Letter A, the commission to go. Letter B, the compassion of God. Letter C,
Our third motivation, the certainty of growth. Di ba ba't nakaka-motivate na ikaw inutusan ka na ni Lord, hindi ka inutusan ni Satanas? Hindi kung sino-sino nag-utos sa'yo, I was commissioned by God to go. Oh, nakaka-motivate yan. It is God who has commissioned me. Tapos nakaka-motivate din na, aba, hindi ako manhid. Kaya pag nakita ko ng hindi paligtas, yung mga kaklase ko, kaibigan ko, yung mga kamag-anak ko, nasa aking sphere of influence, may compassion ako sa kanila na ikinalulungkot ko. No? Ako ay naiiyak na sila ay hindi paligtas. Nakaka-motivate po yun. Itong pangatlo, nakaka-motivate na sa pag-share po natin ng gospel, mayroong certainty of growth. No? Tayo po mga kapatid, patuloy tayo nagtatanim, patuloy po tayo mga kapatid na magdilig ng salita ng Diyos sa ating mga nasa sphere of influence. Bakit? Kasi nakaka-encourage yung pinapangako po ng 1 Corinthians chapter 3, 5 to 7. Ang sabi po doon, what after all is Apollos? And what is Paul? Only servants. Tingnan mo nga yun nasa katabi mo. Servant yan. Pwede nating ipalit doon sa pangalan ni Apollos at pangalan ni Paul, yung mga pangalan natin. Amen mga kapatid? What after all is Anthony and James? What after all is Rodel? What after all is Rome? Sino sila? Sino tayo? Only servants. Why? Because if you are a son, you're a servant. If you are a servant, it just means that you are a son. Kung lingkod ka na, ibig sabihin kasi anak ka na ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ikaw ay lingkod. Kaya nga sabi noon, only servants, through whom you came to believe. Kaya nga po, ginagamit tayo ni Lord upang yung iba makapanampalataya kay Kristo. Sabi doon, as the Lord has assigned to each his task. Verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Tanong mga kapatid, may certainty of growth ba pag nag-share tayo ng gospel? May certainty of growth ba mga kapatid? Tiyak na tiyak ba yung paglago kapag tayo po ay nagtanim? Pag nagdilig ng ating tinanim? Yes. Bakit? Kasi hindi naman ikaw ang nagpapalago. Ang nagpapalago, si God. Kung paano tayo mga kapatid, nagtanim tayo ng puno ng malunggay. Alam na ho ba natin mga kapatid na yung tangkay po na malunggay, pagka pilay ka, dapat magaling po yan sa iyo. Babalatan mo lang, tapos gagawin mong tungkod. Yung sa malunggay. Pag tinanim mo, sinandal mo lang ganun, tapos pabayaan mo na. Ano nangyayari? Aba, hindi. Yung malunggay ay parang biglang nagkakaroon siya ng life on its own. Sino nagpapatubo nun mga kapatid? Si Lord. Kaya sabi po doon, God has been making it grow. So, hindi tayong bida. So, neither the one who plants, nor the one who waters is anything. Sabi mo sa katabi mo, you are nothing. But a trying hard. Sabi mo rin sa katabi mo, I am nothing. Sabi kasi sa verse, neither the one who plants, nor the one who waters is anything. Hindi tayo anything, therefore, we are nothing. Eh sino ang everything? Only God who makes things grow. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. So, remember, we are just seed throwers and waterers. Taga-hagis lang po tayo ng punla, ng mga binhi, ng mga buto. And taga-dilig. Our job is not to convert, but to plant the gospel seed. Ang power nandoon sa ipinaplant po nating salita ng Diyos. Hindi po sa ating husay sa pagbebenta kay Jesus. Hindi po sa ating salesmanship. Kaya magpatuloy po tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Amen mga kapatid? I-review nga ho natin. Ano ang motivation natin? Roman numeral number 1, ang motivation natin, the commission to go. May pagkatawag ang bawat isa sa atin dahil isinugo na po tayo ni Kristo. Pangalawa, the compassion of God. Inilagay niya na po sa atin mga kapatid yung kanyang pag-ibig at yung kahabagan para sa mga hindi paligtas. Pangatlo, the certainty of growth. Nakaka-motivate yan. Ipinapangako niya po mga kapatid na sa ating pag-aakay sa mga tao, siya mismo ang magpapalago
at magpapamunga. Our motivation. Roman numeral number 2, our message. Yan, pag-usapan mo natin, nire-review natin. Motivated ka na, ang tanong, anong dala ko? Ano ang aking mensahe? Eh, siyempre, ang mensahe po natin is the gospel of Christ. The gospel of grace. Iisa lang naman po ang ating mensahe dahil iisa lang naman ang mabuting balita. Nasaan po nakasulat yan? 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Ang sabi po doon, ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang ano? Ang magandang balita. Sabihin natin magandang balita. Pansinin natin kung ano po ang ginagawa sa magandang balita. Una, ito ay ipinangaral ko sa inyo. Ano ginagawa natin sa magandang balita, mga kapatid? Ipinapangaral. Taas po kami ng mga mangangaral na magandang balita. Praise God. Tayo po yun. We go and tell, reaching out to those who are in our sphere of influence. So, mabuting balita, hindi mapapakinabangan hanggat di pinapangaral. Eh, nung ipangaral, sabi ni Pablo, na inyo namang tinanggap. So, yung good news of the gospel, of the gospel ng finished work ni Jesus, the message of Jesus' finished work, ipinangaral, tapos tinanggap. Pero hindi sila natapos doon, hindi lang nila tinanggap. Sabi doon, na siya naman ninyong, pinaninindigan. Sabi sa katabi mo, tindigan mo na yan. Amen, mga kapatid? Kaya nga pag alam mo na si Kristo na ang tagapagligtas at wala namang ibang pangalan sa ilalim ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Kristo, wala nang balikan. Huwag ka nang babalik kay Saint Peregrine. Huwag ka nang babalik kay Mary. Huwag ka nang babalik kung sa kani-kanino. Kasi nga, pinaninindigan natin yung gospel. Bakit? Bakit po anong mayayari pagka pinaninindigan mo yung tinanggap mo na mabuting balita? Verse 2. Nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. May iba bang balita, mga kapatid, na makakapagligtas? Wala na. Yun lamang magandang balita ang tinapos na gawa ni Kristo. Sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo itong panghahawakan. Amen, mga kapatid? Eh, ano ba yan? Ano ba yung mabuting balitang yan? Maliban na lang kung kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Maliban lang talaga kung napangaral na sa'yo, ayaw mo pa rin maniwala. Okay? Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin din namang tinanggap. You see? Tinanggap din naman ni Paul yung ibinibigay niya sa mga taga-Korinto. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Yun yung una. Magandang balita. Jesus Christ died for how many of our sins? All our sins. Colossians chapter 2 verse 13, Ephesians 1:7, Ephesians 4:32, 1 John chapter 2 verse 12, pinatawad na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan because Jesus died for all our sins. Pero dito po natapos. Sabi po doon, ayon sa mga kasulatan, verse 4, at siya'y inilibing. Sino ba inilibing? Yung namatay. Namatay si Kristo, inilibing siya sa isang hiram na libingan, after 3 days, muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Bakit po good news yung muling pagkabuhay ni Jesus? Kasi lahat ng sasampalataya sa Kanya, titirhan niya. Kaya kung tunay ka ng sumampalataya kay Kristo, saan nakatira si Jesus? Sino kasama mo sa CR mamaya? Mga kapatid, sino kasama mo sa CR mamaya o bukas ng umaga pag nakaupo ka na? Si Jesus! Sabi niya, blasphemy naman niya. Blasphemy naman yan, pastor. Siyempre, iniiwan ko si Jesus doon sa may pintuan kasi baka maamoy niya. Hindi, mga kapatid. Kasama po natin si Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya kung dati kang lasenggo, tapos sumampalataya ka na kay Kristo, nakatira na sa iyo si Jesus, touch move. Nasa iyo na, permanente na siya. Eh, sabi, makainom nga muna sa balagtas. Pumasok ka ngayon doon sa mga inuman dyan sa balagtas. Nung umorder ka na ng bill, craving lang naman. Sino kasama mo doon sa loob? Si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Jesus lagi. Ito matindi, mga kapatid. Kasama mo si Jesus. Kasama natin si Jesus. Kahit na nagkakasala tayo. In the act of sinning, while we are sinning, Jesus is with us. Kaya lang tayo nagtutuloy doon sa sineryo. Sabi niya, ang sarap eh. Huwag ka na kumain ng cake.
it is a sin na kumain pa ng cake. No? Kasi nga, matamis yan, bawal na nga sa'yo, no? Mataas na nga yung diabetes mo. Matindi na nga yung diabetes mo. No? Binanata mo pa rin. No? Sinasabi na ng Holy Spirit, huwag na yan. Kasama mo ang Holy Spirit, kinain mo pa rin. Sabi mo, sarap eh. Tapos nung pagkagat mo, bigla ka nagkaroon ngayon ng, naku, ba't ko ba nakain? No? Ba't ko ba nakain? Ayun. Tapos ano sasabihin ng mixture Christian? Lord, patawarin mo po ako. Hingi na ng tawad yan. Patawarin mo po ako. Mga kapatid, no, alam po ba natin na pag humingi ka ng tawad para sa anumang kasalanang nagawa mo, yun ay kasalanan? Pilitin ko po, pag-usap, baka hindi nyo na-gets. Pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad doon sa nagawa mo kasalanan. Kasalanan yung paghingi mo ng tawad. Bakit mga kapatid? Because it is the sin of unbelief. Kaya ka humingi ng tawad, you do not believe that all your sins are already forgiven. Lord, patawarin mo po ako. Ba't ka humingi ng tawad? Kasi po, alam ko po, hindi pa po napatawad tong pagkain ko ng cake. Napatawad na ba yung pagkain mo ng cake dun sa krus? Bago mo pa kainin ngayon? May cake na ba nun? Wala pa. Kailan lang na-invento yung cake? Pero ngayon, nung kumain ka na ng cake, no? Alam mo na bawal sa'yo yun, kinain mo, tapos humingi ka ngayon ng tawad. Yung paghingi mo ng tawad ay kasalanan. Bakit? Kasi you do not believe that all your sins are already forgiven. It is the sin of unbelief. Bakit? Pinatawad na ba lahat ni Kristo dun sa krus? Yes. Linawin nga po natin ulit mga kapatid. Gaano kagaling na tagapagligtas si Kristo? Gaano kagaling? Siya bang espesyalista ng tagapagliligtas? Yes. Hindi ho palpak si Kristo magligtas. Yung bang niligtas ka niya, 75% lang ng sin mo, tapos yung 25% kailangan ihingi mo ng tawad. Hindi mga kapatid. When Jesus said, it is finished, all your sins were forgiven doon po sa krus. Past, present, and future. If you believe that, then you are a believer. But if you do not believe that, sabihin mo, Lord, di pa napatawad itong kasalanan ko to. Kaya it is up to me. It is up to my futile mind. Puny mind. It is up to me na alalahanin ko at ilista ko ang lahat ng aking makasalanan para isa-isa kong maihingi ng tawad sa iyo para mapatawad mo ko. Mali po yun mga kapatid. Unbelief po yun. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala na pinatawad ka na ni Jesus. Kaya nga po yung gospel of grace mga kapatid, yung biyaya, ebanghelyo ng biyaya, nakakapagbigay ito ng kalayaan. Kalayaan hindi para magkasala, kundi kalayaan mga kapatid mula po sa condemnation. Sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang paghatol para sa mga nakay Kristo. Bakit wala nang paghatol? Kinuha ng lahat ni Kristo ang kahatulan dun sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid? Kaya pag nagkasala po tayo, hindi tayo humingi ng tawad. Ano ginagawa natin? Nagko-confess tayo. Ano ibig sabihin ng confess mga kapatid? To say the same thing. Iba po yun sa asking for forgiveness. To say the same thing. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 9. Itinuro po yun sa atin 1 John 1:9. Kaya lang ipinakahulugan na humingi ka ng tawad. Pero ang verse 1 John 1:9. Mali mga kapatid. If we confess our sins, ibig sabihin ng confess ng mga kapatid is to agree with God. To say the same thing. Kaya kayo pag nagkakasala ka, Lord, napakain ka ng cake. O yun, balik ulit tayo sa cake kasi yun lang may example natin. Simpleng example. Ano gagawin natin? Confess. Lord, I agree na mali po ang pagkain ko ng cake na ito. I agree with you. Tama ka na hindi ko kinain tong cake na to. Mali ako na kinain ko pa itong cake na to. Yun yung una. Pangalawa, ano i-confess mo? Thank you, Lord, na pinatawad mo na ang lahat kong kasalanan, pati po ang pagkain ko ng cake na ito. Ano ginawa mo? You confessed. Nag-agree ka kay God na mali yun.
Pangalawa, nag-agree ka rin kay God na pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya po tayo nakakaramdam mga kapatid ng condemnation kasi hindi tayo natatapos lang tayo dun sa una. Lord, nagkamali po ako. Lord, kamali po ako. Hanggang dun lang. Kaya ngayon, ikaw, kabadong-kabado, paano kaya kung hindi ako pinatawad ni Lord? Kaya uulitin mo naman, Lord, yung inihingi ko ng tawad kanina 2 minutes ago, Lord, pahingi po ng tawad, Panginoon. Bakit? Kasi di ka naniniwala. Pero pag ikinonfess mo na, Lord, maraming salamat po, pinatawad mo na ang lahat ng aking mga kasalanan, kasama yung aking pong pagkain ng cake, kasama yung pagsigaw ko sa asawa ko, kasama yung pagsisinungaling, kasama sa pagtingin ko sa mga sites na hindi dapat, kasama, etc., etc. Amen mga kapatid? Kaya nga po, when we know the gospel, na si Jesus Christ namatay para sa lahat ng ating kasalanan, tapos nabuhay siya at kung sumampalataya ka na sa Kanya, nakatira siya sa iyo ngayon at patuloy Kanyang binabago, that is good news. Yan po ngayon yung mabuting balita. Yan yung mensahe natin. Yan yung makapagbibigay ng kalayaan sa lahat ng mga taong kaya rin din natin na dati ay mga makasalanan. Amen? So tiyakin po natin mga kapatid na wala po tayong dalang ibang-ibang mensahe para sa mga tao, kundi yung mabuting balita lamang ni Kristo. Wala po tayong ibang mensahe. Bakit? Sapagkat sa mabuting balitang ito, wala pong masamang balita. Everything is good in this good news. Roman numeral number 1, our motivation. Roman numeral number 2, our message. Alam na ko natin yung message natin, the finished work of Jesus. Number 3, Roman numeral number 3, our method. Our method. Sa proseso po ng pag-abot natin na nasa ating sphere of influence, sa pananalangin po natin para sa kanila, sa pakikipagrelasyon po natin sa kanila, sa paglilingkod sa kanila sa iba't ibang kaparaanan, iba't ibang hugis, iba't ibang forma, as we are guided by the Holy Spirit, paano na po natin gagawin yung pagbabahagi? Now, tandaan natin, habang nakikipagkaibigan tayo sa kanila, ligtas na ba sila? Hindi pa. Nung bigyan mo ba ng ulam bilang paglilingkod mo? Nung kumpunihin mo ba yung kanilang gripo bilang pagtulong at paggawa ng mabuti sa kanila, ligtas na sila? Hindi pa. Lahat ng ginagawa natin ng paglalapit sa kanila kay Kristo ay hindi pa rin nagbubunga ng kaligtasan. Anong ginagawa nun? Yun ay nagbubukas lamang ng puso nila. Yun ay nagbubukas lamang ng kanilang kaispansibilidad. Kakaiba itong taong ito. No? Kakaiba itong taong ito. Bakit? Kasi nga, doon na papasok yung naiintriga sila, dahil pinaglingkuran mo sila, dahil lagi ka nakangiti sa kanila. May kapitbahay po ba kayo mga kapatid, at yung magsasalubong kayo, nakahanda ka ng ngumiti, pero siya titingin sa kapatid. Malayo pa lang, alam mo na yung kapitbahay mo, so kinakasa mo na yung ngiti mo. Nung malapit na nakangiti ka na, all out na yung ngiti mo, tapos biglang titingin. O kaya kung nakapayong, biglang yung payong bababang gano'n, no? Pag magsasalubong na kayo. Nakakainis. Pero mapapaalala sa iyo ng Panginoon, hindi, diretso lang. Diretso mo lang. Hayaan mo lang na ikaw ay makagawa ng mabuti. Tapos matutunaw din yan. No? Siya ay magbubukas din ng puso. Doon na ngayon papasok, magiging handa na siya makinig ng mensahe ng biyaya. Amen mga kapatid? So lahat po ng motivation natin, lahat yung message natin, hindi pa rin nagbubunga mga kapatid ng kaligtasan. Magbubunga yun ng kaligtasan kapag sila po ay sumampalataya na kay Kristo. Bunga ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. It is not your bulanglang that will save them. Amen mga kapatid? It is not you helping them wash their car that will save them. It is the gospel that will save them. It is the good news of the finished work of Jesus that will save them. Kaya nga po mga kapatid, last Sunday, binitawan uli sa atin ni Pastor Rodel yung dalawang simpleng outline ng pag-share ng gospel na maaari po nating isaulo. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, isaulo daw natin. Ano po yung dalawang yun? Dalawa lang, marami yung paraan ng pag-share.
Pero dalawa lang. The ABC of salvation. Pag sinabi natin isa ulo, alam mo na naman yun eh. Maliit pa tayo, alam na natin yung ABC eh. A, B, C, D, E, F, G. Alam na po natin ABC. So, pag nasa ulo mo na, okay, ano ibig sabihin ng A? Letter A, admit to God that you are a sinner and that you cannot save yourself. Ibig sabihin, no, pag nag-share na tayo ng gospel, nasa utak na natin, A. Uy, alam mo, napakahalagang tanggapin muna natin sa ating mga sarili na tayo ay mga makasalanan. Yan. Yun yung A. Tapos may sasabihin ka mga talata na siyang pag-aaralan natin mamaya. Tapos punta ka na sa letter B. Ano yung B? Believe that Jesus died on the cross. Kababasa lang po natin yan, 1 Corinthians 15:1-4, the gospel of grace. And rose again for your sins. Pagkatapos natin na matanggap yung katotohanan na tayo ay mga makasalanan, sampalatayanan mo si Kristo. Na namatay siya para sa iyo. Sasabihin mo yun doon sa taong yun, sinishare mo ng gospel. Tapos nakita mo umiiyak na siya. Letter C, confess. Call on Jesus. Call on the name of the Lord as your Savior and Lord. Now, hindi mo to sasabihin ng harap-harapan. Letter A. Hindi mo sasabihin ito sa sinishare mo. Letter A, nandun, admit to God. Hindi mga kapatid, make it as natural, kaya ka pinapasa ulo natin. Para nandun lang yun. Nasa yung notes mo, nasa utak mo lang. Nakuha natin mga kapatid. Yung notes mo nasa utak mo lang, nandun ako sa letter A, admit to God. Hindi ka usapin mo siya, nandun ka. Tapos letter B, believe Jesus. Letter C, confess Jesus. Ito po yung the ABC of salvation. Mamaya lalagyan po natin ng laman. Pangalawa, binitawan din sa atin ni Pastor Rodel, yung 4Ps. Ito po yung plaprob, parpag. Ano yung pla? Plano ng Diyos. Kung ayaw nyo ng ABC, o dito memorize natin, plaprob, parpag. 4Ps. Plano ng Diyos, problema ng tao, paraan ng Diyos, pagtugon ng tao. Kayo yung sinisharean mo, alam mo, no, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayan na. O di sabihin mo na kung bakit maganda yung plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Tapos alam mo, kaya lang, kahit maganda yung plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin, may problema kasi ang tao eh. Ayan. So may laman yan mamaya. Pero kahit may problema ang tao, may magandang paraan ang Diyos. Praise God. So memorize mo dapat yon. Kasi biglang memorize mo yung tatlo, yung panghuli, hindi mo memorize. No, ano lang yung pang-apat? Yung pang-apat. Pagtugon ng tao. Doon na yung kaligtasan. Pagka na-share mo na yon, kapatid, pwede mo na siyang iyayin. Gusto mo ba manalangin tayo? Tanggapin natin si Kristo, nating Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo kung bawat isa po sa ating mga kapatid mag-share, kahit isa lang, kahit this year, isa lang. Isa lang yung mabahagi naman ng salita ng Diyos. Maganda kung dalawa, praise God. Ay, maganda kung tatlo. Abay, maganda kung 10. Kung yung mga barkada mo, kapatid, ano nga, share mo nga sa amin kung ano yung sinishare mo kay Shirley. Share mo rin sa amin, kung 10 yung, paano kung tayo po ay teacher, na-share mo sa buong klase? Ito po ang 4Ps. Sa buong klase. Diba? The ABC of salvation. O kaya habang wala pang klase, no? O kaya may vacant period, nakatambay lang naman kayo sa klase. Sabi ko sa mga klase mo, share ko naman sa inyo to. Natutunan ko nung Sunday. No, natutunan ko. Share ko sa inyo para malaman ninyo kung paano naliligtas ang tao. Pag sinare mo yan, kapatid, at sumampalataya sila kay Kristo, nagpapalakpakan yung hindi mabilang ng mga anghel sa langit sapagkat sa dami ng mga naligtas. Amen mga kapatid? So, bahala ka na kung ano gusto mo i-memorize. Yung 4Ps o yung the ABC of salvation. O kung meron ka bang ibang nakitang paraan, sige. Ang katapos-tapusan naman kasi mga kapatid ay maibahagi natin si Kristo. Ano ang laman ng outlines na ito? Dito pa lamang po pumapasok mga kapatid yung topic natin.
The Romans Road to Salvation. Kaya po siya tinawag na The Romans Road to Salvation kasi binubuo po siya ng mga verses na nandun lang sa Book of Romans. Para hindi ka napalipat-lipat. Kung may dala kang Bible, nandun ka na lang, nakabukas ka na lang sa Book of Romans. Habang sinasabi mo, kapatid, yung admit, o magbubukas ka lang, nandun na, magkakatabi na sila. Ano-ano po ang mga ito? Number 1, first verse ng Romans. Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Mga kapatid, kasama ba yung dun sa all, yung nasa sphere of influence natin? Yes. No? So sila po, sabi sa Tagalog, magandang balita, Biblia Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ilan daw ang nagkasala? Lahat. Kaya kapag may pumapalag at sinasabi, di naman ako nagkasala, pakita mo na kagad yung verse. Kasama ka kaya sa all? Kasama ka kaya sa lahat? Ayan, no? So, doon pa lang, tatablan na yung puso niya. O ano, kasama ako sa lahat. Hindi ako makakalusot. So, sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, na ang tao ay makasalanan. Inintensyon po ng Diyos, no, na ang bawat isa po sa atin makapamuhay ng isang perpektong relationship po sa Kanya. Kaya lang, nadamay nga po tayo sa kasalanan ni Adan. We became sinners by chance. Sabihin nga natin, by chance. Hindi by choice, by chance. Kaya nung ipinanganak po tayo nasa tiyan ng sinapupunan ng ating nanay, makasalanan na po tayo. No po? So tatanungin ulit natin, ilang kasalanan ang dapat mong gawin para tawagin kang makasalanan? No, ang usual na sagot, isa. Isang kasalanan ko lang, tawagin ako makasalanan. Hindi po mga kapatid. Sabi ng Biblia, nasa sinapupunan pa lamang daw po tayo ng nanay natin, tayo po ay mga makasalanan. Wala ka pang nagagawa, zero sin. You and I are sinners by nature. Kalikasan na po natin ang magkasala. Bakit? Kasi naipasa nga po sa atin. Naging makasalanan tayo by chance. We were incapable of meeting God's standards. Kaya walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan, mga kapatid, ay hindi bagay na ginagawa lang natin, kundi ito mismo talaga yung ating kalikasan. Romans 3:23, all have sinned. Pangalawa, for the wages of sin is death. Mga kapatid, ano Tagalog ng wages? Ano po? Kabayaran. O yung very common lang, pag wage. Ano ang ating minimum wage? Ano yung wage na yun? Sweldo, sahod. Bakit ka sumusweldo? Dahil may ginawa kang trabaho. Sabi ng verse, may sweldo ka dahil may trinabaho ka. Ano ang trinabaho nating mga makasalanan? Kasalanan. Kaya nga sabi doon, may sweldo, yung pagkakasala natin. The wages of sin is what? Death. Kamatayan, no, ang kabayaran ng kasalanan. Sabi ng magandang balita, Biblia, Tagalog. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sinasabi po dito yung consequence o bunga ng ating kasalanan which are twofold. Una, mayroon pong physical death. Kaya nga po mga kapatid, nung nagkasala na po si Adan at si Eva, nung pinaalis na po sila ng Panginoon sa hardin para hindi po nila makain yung bunga ng buhay sapagkat nung nagkasala sila, pag nakain nila yung bunga ng buhay, they will live in eternity na makasalanan. Kaya sa kahabagan ng Diyos, sabi ni God, layas, baka makain nyo yung bunga ng buhay. Pinalayas po sila, nagsimula na po silang mamatay. Kaya si Adan po namatay 930 years. How would you like to live 930 years? Kaya nagsimula na siya mamatay. Kaya ang tao po ngayon, physically, namamatay. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong kamatayan? Una, physical death. Pangalawa, spiritual death. No? Kapag ka ang tao ay pinanganak na makasalanan, mamamatay siya physically,
Tapos pag siya hindi sumampalataya kay Kristo, diretso siya doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi ko na po sinulat, Revelation chapter 20, 11 to 15. Itatapon siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. And sabi doon, sabi ng verse 15, this is the second death. Ano yung second death? Spiritual death. Eternal separation from God. Dahil nagkasala po tayo. Ang maganda po sa verse na ito, mga kapatid, balik nga po natin si Sir Vanji, natatapos po ito sa good news. We have earned death, it's what we deserve, pero hinahandugan tayo ng isang free gift that we do not deserve. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yung pong ginawa nating kasalanan, sumweldo tayo. Pero, meron nagbayad ng ating mga kasalanan, kaya sabi doon, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanong, may namatay ba? May nagbayad para sa kasalanan? Yes. Sino? Si Kristo. At nung binayaran po niya, kaya ngayon, pwede naman niyang i-offer, the gift of God is eternal life, which is in Christ Jesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen. So, kung ikaw kapatid, ay nandoon sa the ABC of salvation, admit that you are a sinner. Anong talata mo? Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala. Walang sino man nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tuloy po natin. Romans chapter 5, verse 8. Ito yung pangatlo, the Roman road of salvation. Sabi doon, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Tanong kapatid, showy ba si God? Showy si God? Pag nasa public po tayo, nakakainis pag nakakita ka ng mga magbo-boyfriend na showy. No, yung lalaki, ginaganong-ganong pa yung buhok ng babae. Ang iksi naman ng buhok. No, napaka naman ng PDA ng mga ito. Public display of affection. Nang tanungin mo, 65 yung isa, 64 yung isa. Parehong biyudo. Biyudo't biyuda. May PDA pa. Very showy. Kasi si God, mga kapatid, showy. Sabi po doon, God demonstrates His love. Hindi sinabi ni God, I love you, secret. Secret lang, mahal kita. Hindi. Dinemonstrate talaga ni God yung love niya. Paano yung demonstration niya? In this. Ano yung demonstration ni God? Nung tayo po ay sinners pa, nung tayo po ay nasa Romans 3:23, nung tayo po ay nasa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, anong nangyari? Jesus died for us. Namatay si Kristo para sa atin. Kailan? Nung banal na tayo? Kailan? Nung malinis na tayo? Hindi. While we were still sinners. Palapan nga mo natin si Lord. Hallelujah. Ganda ng mabuting balita eh. Ano po? Tayo mga tao, bago tayo gumawa ng mabuti, hahanapin muna natin sa iba, nagawan muna nila tayo ng mabuti. Si Jesus iba. Ang Diyos iba. Gagawan ka ng Diyos ng kabutihan kaysa ikaw ay gumagawa ng kabutihan o hindi. Paulanin niya, no, sa righteous at sa unrighteous. Pasisikatin niya ang araw, no po, sa righteous at sa unrighteous. Why? Because God is good. Sabihin ko natin, God is good. Kaya ako sabi doon sa magandang balita, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Noong tayo'y mga makasalanan pa. So matapos po na mapatunayan yung pagiging makasalanan natin, kasama na po yung consequence, Romans 6:23, Romans 3:23, pati na po yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, Romans 6:23, no po, inilalarawan naman ng Romans chapter 5 verse 8, ang malalim na pag-ibig ng Diyos para sa atin noong tayo ay nasa pinakamalubhang kalagayan. Ano yun? Pagiging makasalanan. Amen? Yan po yung number 3 natin. Number 4, Romans chapter 10 verses 9 and 10. Okay? So sabi po doon, if you declare with your mouth
Jesus is Lord. Ito na yung letter C ng ABC. Confess. Call on Jesus. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Mga kapatid, mahalaga ba yung pagbibigkas? Pagpapahayag? Yes, no? Pero pag pipe yung sinisharean mo, okay lang ba kahit di siya makapagbigkas? Okay lang, kitang-kita ni God yun. Ano po? Pero kung nakakapagsalita naman, no, hayaan po natin ibigkas niya, no, sabihin niya, Jesus, ikaw po ang aking Panginoon. Bakit? Sapagkat nung makasalanan siya, no po, ang binibigkas po mga kapatid, yung sa mundo. Yung sa sanlibutan. No po, ginagawa pang curse word, mga kapatid, yung pangalan ni Jesus. No po, pati yung Holy Spirit nagiging curse word. Amen? Alam po ba natin mga kapatid, yung holy shit ay galing sa Holy Spirit? Kasi na, holy shit! Yung po mga kapatid ay curse word. Sapagkat yun po ay galing sa Holy Spirit. Ginawa po ng sanlibutan, ganun na salita. Ngayon na, yan, tatanggap na siya kay Kristo. O di sabihin mo sa kanya, i-confess natin si Kristo. Sabihin natin, Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi doon, no? Tayo po ay na-justify. And then, sampalatayanan po natin sa ating mga puso para tayo po ay maligtas. Ano sabi ng Romans chapter 10 verse 13? Yung number 5 po nating verse. For everyone, how many? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Alam niyo mga kapatid, this week lang, may nabasa po ako post ng isang pastor. Si Kristo ay namatay lang para sa mga elect. Para sa mga pinili niya. So hindi namatay si Kristo, mga kapatid, para sa buong mundo. Yun ba sabi ng Bible? Sino ba minamahal ni Lord sa John 3:16? For God so loved the world. Amen? Sabi sa 1 John chapter 2 verses 1 and 2, ilan po, para sa ilan namatay si Kristo? Hindi lang sa kasalanan mo, kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ibig sabihin, pwede ka bang maligtas? Pwede bang maligtas ang kahit na sino? Yes, therefore, kasi pwede yun, kasi nga, namatay si Kristo para sa lahat. Huwag mo namang limitahan. Huwag mo naman sabihin na si Kristo ay namatay lang para sa mga kilala niyang sasampalataya sa Kanya. Hindi mga kapatid. Kasi kung namatay lang si Kristo para sa mga kilala niyang sasampalataya sa Kanya, magiging mahinang tagapagligtas si Kristo. Pero kung siya po ay namatay para sa lahat, maging doon sa mga hindi sasampalataya sa Kanya, wow, ang tinding kaligtasan niya, ang tinding Savior niyan. Sabi po doon, no, everyone who calls on the name of the Lord. Kahit na sino po ba mga kapatid? Sino maliligtas? Everyone who calls on the name of the Lord. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ayan, kumpleto na po ngayon mga kapatid. Naging makasalanan kasi ang tao by chance. Nadamay tayo sa kasalanan ni Adan, sa ni Eva. Pero ngayon, pwede ka nang maligtas, not by chance, by choice. Kasi ikaw na ngayon yung tatawag. Ikaw na ngayon yung magdi-decide, Lord, ang bait-bait mo naman sa akin kahit na ako ay isang makasalanan. Nakita ko, Panginoon, kung paano mo akong pinatawad doon sa krus ng Kalbaryo. Touch na touch ang aking puso, Panginoon. Naiiyak po ako, Panginoon. Now I decide, ipapasakop ko po ang aking buhay sa iyo. Ikaw na ang aking Panginoon. Ang ginagawa na niya, sumasampalataya na siya. Ibibigay ko sa iyo ang iyong buhay. Kaya ngayon, pinipili na niya ngayon mga kapatid na magpasakop sa Panginoon. Pinipili niya ng maligtas. Salvation now is not by chance, but by choice. Amen mga kapatid? Bakit ka naman nag-choice? Kasi nga, noong pa lang mga kapatid, hinirang ka na ng Lord, pinili ka na niya, ninais na niya na maligtas ka. Ginusto na ng Panginoon na maligtas ka. Kaya naman mga kapatid, by grace now, eto na, inayos na ng Panginoon yung lahat. Nandito ka na ngayon, mag-decide ka na. It is now by choice. Pwede na pong maligtas ang lahat ng tao. Tanggapin si Kristo
na kanilang Panginoon tagapagligtas na nag-alay ng buhay para sa Kanya, pipiliin niya na ngayong sumampalataya sa Panginoon, tatawag sa Kanyang pangalan. Now, ito pong 5 verses na ito mga kapatid, isaulo po natin. Amen? Isaulo po natin. Okay? Pwede po natin gamitin ito habang ipinapaliwanag po natin yung ABC of salvation kung gusto mo, or yung 4 P's, yung pong plaprob, para pagbahala ka na kung alin doon ang gusto mo. Pero, yung mga talata na tinignan po natin sa The Romans Road to Salvation, doon mo na ilalagay sa the ABC of salvation o kaya doon sa 4 P's. Ito po mga kapatid, magbigay po tayo ng panahon upang pag-aralan po natin yung simpleng method na ito mga kapatid. Kasi nga, naglingkod ka na, ginawan mo na ng mabuti yung nais mong dalhin sa Panginoon, tapos eto na, gusto ninyo nang makinig, tapos wala ka masabi. Tapos sabihin mo na lang, Jollibee tayo. Kakain na naman kayo. No? Ato na siya! Malapit na siya maligtas! Pero hindi mo siya maitawid kasi hindi mo ma-share. Pero kung pag-aaralan po natin, may memorizing po natin, dala-dala na po natin itong mensaheng ito. This is now the gospel of grace, mga kapatid. Ano po? May share po natin. Kahit na anong oras, kahit saan, wherever, whenever, however, may share po natin ito para sa kanyang kapurihan. Assignment. Isaulo ang alinman sa the ABC of salvation o 4 P's, bla, prob, parpag. Pakikunan niyo po ng picture. Memorize niyo yan. Pati na ang 5 talata mula sa Romans upang maging handa anumang oras na magbahagi ng mabuting balita. Amen mga kapatid? Nakuha po natin yung message natin ngayon. Now ganito po, i-PM niyo po ako, bibigay ko po sa inyo ito. Soft copy. Okay po? Kung ito po ay ipopost ko mamaya pag uwi ko sa group chat ng where grace in Christ abounds. Kung wala pa po kayo sa where grace in Christ abounds, kasi hindi pa po kayo member ng church, i-message niyo po ako, i-DM niyo po ako personally. Okay? Kung hindi niyo pa po ako friend, i-friend niyo po ako. Para ma-share ko po sa inyo, itong pinag-aralan po natin, babasahin mo. Uulitin mo. Mapapag-aralan mo. Okay po ba yun mga kapatid? Salamat po sa pito. Ano po? Sana po mga kapatid, hingin niyo po. O yung mga nasa Word Grace in Christ, sana po mga kapatid, i-download po ninyo. Para po nagpatuloy po tayong nag-aaral. Amen mga kapatid. Take away. Ano take away natin? Sabay-sabay po natin basahin. By God's grace and for His glory, I will bring people to Jesus Christ. Sa pa ho. By God's grace and for His glory, I will bring people to Jesus Christ. Kung nakuha po natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Lord, sinasarap po namin, Panginoon, ang maikling serye namin ng Go and Tell. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga lessons na natutunan po namin. Thank you, Father God, for the encouragement. Thank you, Lord God, for the motivation. Thank you, Lord God, for the clear insights na pinakita mo po for the past 9 weeks tungkol po sa seryeng ito. Na hinihiling po namin, Panginoon, tulungan mo po kami patuloy na akayin, O Diyos, ang aming mga magulang kung hindi pa sila ligtas, ang aming mga kapamilya, kasambahay, kasama sa bahay kung hindi pa po sila ligtas, ang aming po mga kamag-anak kung hindi pa po sila ligtas. Tulungan mo kami, Panginoong, maakay ang aming mga kaklase, ang aming po mga katrabaho, ang aming mga kanegosyo. Lord, kaya po kami nag-i-exist hindi para kumita lamang o para gawin ang mga bagay ng sanlibutan. Kaya po kami nag-i-exist ngayon, Panginoon, for a higher calling. And that is while going, we are to teach the gospel. Kaya maraming salamat po. Pinagpala mo na po ang bawat isa. Ikaw po maitaas, ikaw po mapapurihan. Truly by God's grace and for your glory, every one of us here in Jesus Our Abundant Life Church will bring people to Jesus Christ. Kasihan mo po kami, Panginoon, ng iyong inspiration para mabilis po naming ma-memorize the ABC of salvation or yung 4 P's. Thank you, Lord, every day as we memorize one verse from the book of Romans, Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9 and 10, Romans 10:13. This week, Panginoon, maraming salamat po. Bibigyan mo kami ng wisdom
For Jesus, you are already our wisdom. Sabi mo sa 1 Corinthians 1:30. Jesus has been made unto us wisdom and righteousness and sanctification. We have all the help we need, Lord, para mailagay po namin to sa aming system, sa aming pong puso, sa aming isip. So that anytime na tawagin mo po kami, Panginoon, we are ready to share the good news of the finished work of Jesus on the cross and resurrection. And that more and more people will be saved. Please receive the glory, the honor, and the praise. For we pray all of these things, Lord, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. Handa po natin yung ating mga puso, mga kapatid. Tayo po ay magpipira-piraso ng tinapay.